Ating political analyst, magaling ito, si Ginoong Edward Chico, attorney Edward Chico. Attorney Edward, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Magandang umaga din po at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Alright, sige. Actual, Apo. DCXL lang tagagising ko talaga sa umaga. Sabi ko buti na gigising ninyo si Attorney Chico ng ganito kaaga. Okay. Sige po. So ano ang inyong, kayo'y heavily invested din dito, no? At yung monitoring nyo, ituloy-tuloy din dito. So itong latest na hearing kahapon, trial kahapon, where the NBI director appeared, no, as a witness, anong inyong reading dito, attorney? Alam mo kasi, kung titignan mo yung ground for impeachment, yung grave threat that was allegedly committed by the Vice President, Oo. honestly, they could have just zeroed in on the video itself. Kasi bakit? Because if you look at the law, ang grave threat naman is based on the actual utterances that were made, hindi ba? Oo. Tapos, you can just point on siguro to yung tinatawag na mens rea o yung criminal intent Okay. to actually be serious about the threat. Oo. Sa batas, hindi naman kailangan na nag-hire siya, for example, ng hitman talaga. Because whether or not nag-hire ka ng totoong hitman, that is not an issue. Yeah. Although, kung mapapatunayan mo na nag-hire talaga ng hitman, clearly may criminal intent, di ba? So kahit sabihin ng kampo ni Vice President that she made the utterances out of frustration, out of anger, yung heat of the moment because she was being gang up against. Kung talaga may kinontract siya na killer, ibig sabihin premeditated. Oo. Kaso ang problema, ang hindi ko maintindihan, they keep on harping on it, pero wala naman din silang proof na meron nga talaga. Oo. And alam mo, kaibigan ko si NBI Director Melvin Matibag, we go way back. Opo. He's a good man. But hindi ko maintindihan bakit din siya nag-participate doon sa hearing considering na wala naman siya talagang personal knowledge. Oo. Actually, sa ordinary court na, pwede mong i-object yung mga sinasabi niya. Precisely because a lot of the things he would say do not actually pertain to him. Wala siyang personal knowledge. At one point, meron pa siyang isang affidavit na una-una hindi pinirmahan. Pangalawa, kahit naman pinirmahan yun, wala ring weight kung siya ang magte-testify because the person who should testify regarding the document itself would be the affiant kung sino nag-execute, hindi ba? Oo. Kasi alam mo ang affidavit sa batas, wala namang value yan, even notarized, unless may tinatawag na testimonial support. Ibig sabihin, ipepresent mo mismo yung tao na nag-execute yan. Oo. But the way I see it, kaya nila ginagawa yan ng prosecution, kasi tandaan natin, ang impeachment ay political exercise, so optics. Yes. Gusto mo bang makita lang ng taong bayan na ito, nag-hire siya talaga ng hitman, no? Kaya lang siyempre, ang pagkakaiba nito doon sa hearing sa House of Representatives nung time nila Luvistro, remember? Before they filed the articles of impeachment. Oo. Dito may kalaban, Yes. may question. Noong sa Congress, walang question sa kanila. They can just accept anything. Oo. Ang ganda ng reading mo yan. I like how you read it. Kasi paulit-ulit na lang ito eh. Kumbaga paulit-ulit sa mga nakaraang hearing at a lot of analysts na rin na nakausap natin, yung binabanggit mo na hindi na kailangan yan eh. Actually, you focus on the video, you focus on the threats, pero they keep on harping, talagang inuukil-kil nila yon. And as a matter of fact, yung paliwanag ni lead prosecutor Luis Tro kahapon, nung ito ay sinasalag ng depensa, ay yung dungkol sa special investigation body na kinreate ng NBI, no? So parang pag ganyang argument, maiisip mo, ayun nga. So ano ang gustong ipunto rito, no? At itatanong ko yung sa iyo, pero nabanggit mo na rin na ang impeachment ay hindi lang naman legal proceeding, ito isang kumbaga umaapila rin sila sa public opinion, pero gusto ko lang dagdagan mo yun ng konti. So ano naisip mo? What exactly ang gustong ma-achieve dito ng prosecution? Now, what exactly is they want they want to achieve considering na ang dulo nito ay botohan ng mga senator judge who most likely know what they are doing?
Alam mo, no, para masagot kayo, lagyan natin ng konteksto. Oo. Tignan mo yung unang article na tinalaki nila, No. yung pang-apat, di ba, itong grave threat. Yes. So supposedly, panghuli talaga ito no? So there's a reason kung bakit nila pinasok yan dahil sa tingin nila, yan ang pinakamadaling ika nga ay i-prosecute. Bakit? Because you just have to focus on the video. Yeah. And the video itself is the evidence So, I think initially, ang plano nila ganoon. Mm-mm. Ang plano nila, ipakita natin yung video, di tapos ang boxing. Kasi halimbawa, yung confidential funds. Yeah. Ang hirap ng issue ng confidential funds precisely because maraming mga peculiar requirements relating to confidential funds which the camp of the Vice President can utilize for their defense. Mhm. Pangalawa, yung unexplained wealth naman, napakahirap kasi i-prove yan. So, halimbawa, tinignan mo yung tax record, tinignan mo yung bank records, Oo. it's not enough, hindi ba? Oo. Kasi halimbawa sa tax record, may mga undeclared doon na pera. Mm-mm. Just because it's undeclared does not necessarily mean it's unexplained. Yes. I'll explain. Halimbawa sa tax record, Mm-mm. kumita ako halimbawa na 100 milyon, pero ang nireport ko lang sa tax ay 10 milyon. Mhm. So, yung 90 hindi ko dineclare. Mm-mm. Ibig ba yung sabihin yung 90 unexplained? Not necessarily. Ibig sabihin, hindi ko lang dineclare dahil ayaw ko magbayad ng buwis. Ayun. No, bakit ko kinikwento ito? Ganito yung nangyari kasi kay Chief Justice Corona. Mhm. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi niya dineclare sa salin niya yung ibang yaman niya. Mm-mm. But subsequently, he was able to establish that these are actually not necessarily unexplained wealth. Napatunayan niya na kaya naman niya talagang kitain. Oo. So ang point ko lang, yung ground na yun, napakahirap din. Isa pang mahirap na ground na i-prove nila, bukod dito sa unexplained wealth and bribery, Mm-mm. yung mga testigo nila, kagaya nila Madriaga, na medyo sa totoo lang, medyo kaduda-duda din yung testimonya. So they were actually banking on grave threat. Mm-mm. So yun yung dahilan. Kaya lang alam mo kasi, ang nangyari, na overdue nila. Mhm. Because at the end of the road, feeling ko, naisip nila, ay baka kulang itong video. Oo. Bakit hindi natin dagdagan? Mm-mm. So alam mo kasi sa korte, they could have just amplified on that Pero naisip nila, ilagay na natin to. Ilagay lahat, ano sila, shotgun approach. Oo. May tinatawag na shotgun approach sa batas. Yung baril ka lang ng baril, baka makatama ka. Oo. Di ba ganun yung shotgun? Kasi yung shotgun parang pellets yan, kumakalat yan, di ba? Yes. So at some point may tatamaan ka. Yun ang ginagawa nila. Kasi nga dahil political exercise na isip nila, at least mailabas natin lahat. Baka may maniniwala din naman. Yeah. So pag may maniniwala, kung hindi man natin siya ma-convict, at the very least masisira natin. Kasi yung conviction is very difficult to do unless sobrang mamanipulahin mo na wag na tayo 16, 14 votes na lang or 13 votes na lang. Agree. They can do that, but that is highly unlikely considering how the public would react about it. So pag tinanong mo ko ano ang game plan nila, ang game plan nila shotgun approach, Ayun. ilabas lahat na pwedeng ilabas. And in fact, dito sa decision ni Chief Escudero na mag-issue ng subpoena Mm-mm. relating to the records, the bank records, the tax records, or whatever financial records you can think of, ang gagawin nila talaga dyan, expectedly, kahit walang kaugnayan mismo doon sa kaso, pag may nakita silang kaduda-duda, they will actually explore and amplify on that. Kasi nga, ang habol mo na lang dito ay may pakita sa publiko na hindi karapat-dapat yung Vice President. Although so far, it's not successful kasi siya pa rin na may pinakamataas na iba't ibang uri ng rating na maiisip natin na based on the surveys conducted. Oo. Pero with regard naman doon sa na ipinalo nilang request for subpoena, klaro din naman doon, Attorney Chico, na hindi pa naman talaga final yon as evidence, no? Kumbaga, remains to be seen pa yun kung ma-admit as evidence, pagdedebatihan pa yun no? Pero yung... Oo naman. Oo. Gusto ko lang balikan yung binabanggit mo kanina, no? Kasi importante yung binanggit mo about sa unexplained wealth. Pero hindi ba yun ay, kasi nga ang ground ay betrayal of public trust.
na doon nakaangkla yung argumento ng prosecution. Hindi ba yun pa lang yung pa lang na hindi mo dineclare, na nabanggit mo example na hindi ko lang dineclare kasi ayoko magbayad ng tax. Hindi ba yun ground na yun? It's really parang a sign of guilt? Hindi, ang magiging issue kasi diyan would be, una-una sa political exercise. Sa mata ng taong bayan kasi, Oo. kung hindi naman talaga unexplained but undeclared lang, it certainly would leave a bad taste in the mouth. It's not a convincing argument. Diba? Lalo na ngayon kung sasalin. Kasi Oo. yun ang issue nila, sasalin talaga eh. Oo. Dahil ang sinasabi nila, parang yung sasalin mo, baka may hindi ka na i-declare dyan. Kasi ultimately doon nila dadalhin yun eh. Oo. Halimbawa ganito, meron pala siyang nakuhang pera dito sa ganitong kalaking halaga, hindi niya dineclare. Dahil hindi niya dineclare, hindi niya rin sinama sa salin. So ibig sabihin, hindi siya nag-declare sa salin. Ang problema kasi, baka makalimutan ko lang, naisip ko lang bigla ngayon. Opo. Ang problema kasi, ang mga lahat ng politiko may tinatago talaga. Yun na nga. Sa maraming kadahilanan. Posibleng yung pera ninakaw nila, siyempre itatago nila. Pero pwede mong ilonder. Tumakbo ka lang kapag election, palabasin mong donasyon yon at magbayad ka ng buwis. Clean money na yon. May isang presidentiable nga, ganun ginawa eh. Ang laki ng perang nakolekta niya, pati ninakaw niya nung nakaraang namumuno siya, pinalabas niyang donation o nalinis niya na. Pero ang problema, may mga donation na ayaw ring ipa-declare. Halimbawa, may kilala akong isang presidentiable, nakakuha ng 1 billion syempre, hindi naman niya ma-declare kung sino yung mga nagbigay. So itatago mo ngayon yun. So, yun yung problema sa mga politiko kasi. Alam mo, pag tumakbo ka, dami mong donasyon, dami mo ring ninakaw, so hindi mo dinideclare talaga yan. So, it becomes tricky. Right. Pero, na-amend kasi yung SALN law na may lusot dito si Vice President. Hindi porket hindi mo na isama sa SALN, automatic may kasalanan ka kasi ang SALN ngayon parang pagmamahal, may second chance. Ayun. So, pwede mo siyang i-correct. So, halimbawa, napatunayan na hindi mo na i-declare, edi, you'll be given an opportunity to correct it, hindi ba? And then besides, at the end of the day, sabi ko nga, ang challenge sa prosecution, talagang magawa nila ng magandang presentasyon, nalalabas talaga na magdanakaw siya. Kasi kung undeclared lang yan, pero not necessarily unexplained, kasi alam mo taong bayan, ganito mag-isip, hindi lang dineclare, pero hindi naman pala ninakaw, hindi niya napatunayan eh. So that's number 1. And number 2, ang burden talaga nasa prosecution kasi tandaan natin, may solid base si Sara Duterte eh. In fact, yun sa latest survey ng SWS, nakita mo naman. Yes. Kung tatakbo siyang presidente, 49% siya. Ang pangalawa niya na si Benny. Which is parang 24-25. Hindi pa tayo sigurado kung tatakbo si Lenny. Alangan namang si Sara, alangan namang si Risa Ontiveros. Nakita mo naman, mababa talaga sa survey, hindi ba? So yun ang problema, may base siya. So yun, they will not take it sitting down. Kailangan convincing talaga yung ebidensya. Ang nangyari sa kanila, ang nangyari kasi sa kanila, sir, itong prosecution, itong mga congressman, for the past 3 years kasi, starting from Quadcom hanggang sa pagsabit nila ng articles of impeachment, nasanay sila na nakakapambuli sila doon sa House. Sa House, isipin mo ang daming ebidensya doon, hearsay. Tinapayagan nila kahit hearsay, walang personal knowledge. Mga dokumento na whose genuineness hindi pa na-authenticate, tinatanggap nila as evidence. Tapos mag-iingay sila ron. Nasanay sila na gano'n. Tignan mo yung presentation nila kay NBI Director Melvin Matibag. Bakit mo i-present yung tao walang personal knowledge? Di lahat na sinasabi niya, hearsay yun. Ang admissible lang doon yung fact na yun yung narinig niya. Ito narinig ko. Ito yung dokumentong nakita ko. Admissible as regards that. But the very meat of those allegations, since they are hearsay, are not admissible. So, nasanay kasi sila. Alam mo yun, parang nasanay ka na pwede mong gawin lahat tapos may kumukontra na. So, nahihirapan sila ngayon.
Oo, nakikita yung opposing side ngayon. Oo. So at saka yung description mo, it sums up everything, yung shotgun approach. And then so do you think itong ginagawa ng defense, they're doing good? Actually, not necessarily doing good. Marami pa sana sila din pwedeng gawin. Oo. Nagkataon lang na maswerte lang din sila. Oo. Alam mo yung ganon? Oo. Kumbaga sa basketball game, not necessarily dalawang combatants na mauhusay. Oo. So nagkataon lang yung isa ay siya ang may kasalanan kung ba't hindi nagiging maayos. But of course, a lot of people will see it differently kasi ako objective ko yan eh. Right. Kung halimbawa kakamping ka, maka-Marcos ka, Yeah. so titignan mo, this is actually victory, hindi ba? Kung ikaw naman ay DDS, sasabihin mo, ay, ang galing ng depensa. Pero sa totoo lang, nagiging problema sa kanila, hindi nila talaga maipaintindi sa taong bayan Yun. kung ano yung katotohanan ng lahat ng ginagawa nila. Kasi Actually. they're highly technical, they're highly legalistic, and these are matters which the ordinary one could not appreciate. Oo. And interestingly, napag-usapan din natin, I have no way to measure this scientifically because only a firm that has expertise can do this. Pero tinitignan ko yung engagement halimbawa sa SOCMED at even sa traditional media. Tingnan mo pag may TV coverage, hindi masyadong napanood. Naalala mo ng Quadcom ni Sara Duterte. Yes. Kapag may live coverage yun, naalala ko mahina na ang 1 million views eh. Oo. Ngayon, etong impeachment sa isang live coverage, parang pumapasok na lang ng 163,000 views. Ngayon, ang problema, sa 163,000, sigurado marami doon, hindi pa nila tinapos yung panonood. Totoo. Oo. Nanood lang ng konti, hindi ba? Oo. Ngayon, kung titignan mo siya, madami naman lalo pat maraming kumakarga noong issue at kumakarga noong proceeding. Pero pag pinagsama-sama mo yan, sabihin mo na lang generously, merong 7 milyon na taong interested sa impeachment. You have to understand, we have 69 million registered voters. So compared to 69 million, ibig sabihin, maraming mga tao, hindi na sila invested. Maraming dahilan kasi, tipin mo naman, unang-una, ang tagal. Kahit naman sa anong bagay, bihira lang yung nakakatsaga sa matagal eh. Diba? Ako nga, nung bata ako, pagka manliligaw ako, kailangan sandali lang pag matagal. Nakakatamad na, hindi ba? Talaga. Ito, hindi ba? O, pangalawa, which I think is also important, may mga issue kasi, like yung flood control. I remember nung Quadcom pa lang, it was actually very effective. There was a time, bumaba ang approval rating ni Sara Duterte ng 10%. Naalala mo yon? Yes. And it seems like it would keep on decreasing. Ang naging problema, sumobra nga ba nga, tapos nagkaroon ng mga issue kagaya ng flood control na hindi masyado na pagtutuunan ng pansin. Siyempre nakaka-apekto yan eh. Ang mindset ngayon ng tao, perception, ay selective yan, political lang yan. Right. Kaya nga kahit anong pilit mo, na sabihin mo sa taong bayan na ginagawa namin to dahil sa inyo, kayo po ang dahilan para sa bayan, it leaves a bad taste in the mouth precisely because, as I said, hindi mo maipakita na talagang genuine dahil na selective, di ba? So, kung ang gagawin halimbawa ni BBM, ipapakulong niya lahat ng dapat ipakulong, then the public probably might see this impeachment trial in a different light. Totoo. Oo. Anyway, nako, ito ang maganda pag ikaw ang kausap, legal/political analysis yung nakukuha. Attorney Chico, thank you very much for your time at saka sa explanation sa ulitin. Wala pa akong magagawa. Ginising na ako ng phone call eh. Salamat din po. Thank you.